Ito ang narinig ko pagkamulat ko mula sa pagkakatulog sa oras ng siesta. Maingay ang paligid. At pagtungo ko sa bintana, may ilang mga pulis na nakapaligid. Ilang mga tao rin, mapababae o lalaki, ang isa-isang inaalalayan ng mga pulis papunta sa isang jeep. Huling isinakay sa jeep si Mang Kulas na patuloy ang mura. Putang ina naman wala ba kayong pakisama? Nakabis na sa amin ang pakipagsapalaran sa weteng. Sugal ang buhay, sabi nga ng iba. Tagal ko na rin itinatanong kay Itay. Bakit ba patuloy na tinatangkilik ang weteng? Wala siyang matinding sagot. Ang madalas niyang sabihin, ganun talaga, dahil walang magandang trabaho, susubukan sumugal. Malay mo, swertihin. Nung bago pa lang sa aking pandinig ang weteng, ni-research ko pa ito. Weteng is an illegal numbers game played in the Philippines. Sikat daw ito sa buong Pilipinas. Meron din akong nabasa na nagsasabing nilalaro ito numan, mapamayaman man o mahirap. Simpleng laro, sa pusta na pa 20-20, kombinasyon lang ng mga numero sa pagitan ng 1 at 37. May narinig pa ako dati, pompi ang 7. 7-7 pa lang, pinayaan na. Nakakatawang isipin na hindi matanggap ng gobyerno ang weteng dahil illegal na sugal raw ito. Illegal na sugal? Di ba ang sugal ay hindi tama sa mata ng Diyos? Kung gayon, hindi ba dapat na ituring na illegal ang lahat ng uri ng sugal? Sabi ng isang pastor sa may palengke, ang sugal, mga brothers and sisters, ay hindi mga Kristiyano. Amen? Bagyanang tumagimik ang lugar. Umarangkada na kasi ang jeep na may sakay ng mga kubrador at iba pang namamakalan ng matingan dito sa amin. Umalis ako at pumuntang bayan. Sa aking paglalakad, may natanaw akong isang mahabang pila. Ano kaya ang meron? Nye, loto. Ang naibulong ko nang malaman na pila pala ng loto ang nakita ko. Napaisip tuloy ako. Pag sa loto ka tumaya, walang huli. Ang wete, sugal. Ang loto, legal. Sabi ng teacher ko dati. Pagdating ko sa internet, narinig ko, game, 20-20 lang ha. Kasi pang laro nila, Special Forces. Para siyang Counter-Strike. Pati computer games, may pusta na rin. Sugal na rin ba ang mga laro sa internetan? Ano ba ang nangyayari sa lugar namin? Hugad na ba ng mga sugarol ang lugar na ito? Ay, sarap sanang pakinggan ang galak ng mga katulad kong bata sa paglalaro ng mga ganitong computer games. Pero, nakalulungkot isipin na sa murang edad nila, malasugan na rin ang turing nila sa larong sana ay fun lang, tama. Pagkatapos ko maglaro, tumungo ako sa plaza. May napadaang dalawang bata na may hawak na text. Nagdidiskusyon na kulang raw ang ibinigay ng isa. Nais na ang usapan at huling naglaro. Pumitik ang kamay ng isang bata at bumalasa sa ere ang tatlong text. Akin, ang sabi ng ikalawang bata. Napaisip ako. Mula pala bata kami, susugal na kami. Hindi man pera ang nakapusta, hindi nakataya pa rin. Sa isang parte ng plaza, may isa namang grupo ng mga bata. May umitsya na 3 tansan. Tachi ang laro ng mga ito. Pustahan pa rin. Iniligot ko ang aking paningin. At nakita ang iba pang larong bata na nasugal na rin pala. Tachi na may bersyon na tau-tauhan ng gamit pamato, may bersyon na barya naman. Kahit kung ano-ano pa. Nang magtatakip-silim na, umuwi na ako. Bago marating ang bahay namin, natanaw ko si Mang Kulas. Nagkukwento ata sa mga kaibigan. Ay nako! Ipinasok kami sa selda. Pero walang 10 minuto, pinalaya na kami. Ang kwento ay Mang Kulas. Eh di, ibig sabihin, kakampi na naman natin ang may perito. Banat ng isa. Di ko alam. Tingnan natin paano gagawa ng paraan ni Bossing. Tubo ni Mang Kulas. Iba talaga, no? Pag mataas ang rango, ang hirit ng isa pa. Oo. Sabi naman sa inyo protektado tayo ni Cobb, ni General, at ng iba pang mataas ang rango. Ang pagbibida ni Mang Kulas. Magandang gabi ho, Mang Kulas. Ang sabi ko pagdaan sa kanila. Mabuti naman ho at naareglo niyo agad. Tonyo, ikaw pala. Oo, magaling ang backer natin Ang sabi ni Mang Kulas bago tumawa ng malakas. Napangiti na lang akong tumungo sa bahay namin. Biruin mo nga naman, kanina akala mo ay katapusan na ng wedding. Malabo nga atang masawalat ko. Mukhang talagang bahagi na ng buhay ang sugal.
Sa iba pang ang sabi, sugalang buhay. Sugalang buhay, akda ni Tito